Lalo pang humihigpit ang labanan para sa ikatlong telco player sa bansa. At ayon sa Department of Information and Communications Technology, may mga kumpanya pa na humahabol na makapagpasa ng position paper, ngunit tinanggihan na ito upang makahabol sa deadline ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Mon Hocson. Napuno ng mga interesadong local at foreign telco ang kauna-unahang formal public consultation para sa pagpili ng bagong telco player sa bansa na isinagawa sa Novotel sa Cubao kahapon. Ayon sa DICT, mahigpit ang labanan para sa nagnanais maging ikatlong telco player sa bansa. Kahapon may ilang nakiusap na muling ma-extend ang pagsusumite ng kanilang position paper. Subalit hindi na pumayag ang DICT dahil sa deadline na ibinigay ng Pangulo. Desidido ang kagawaran na bago matapos ang 2018 ay mai-anunsyo na sa publiko kung sino ang bagong telco player. Yung nagsabi na they need 6 months, no? Yun nga, pero mayroon yung mga nagsasabi na okay, we can have it in October. No? So, ibig sabihin, itong mga nagsabi na okay sila by October, they did their homework way back before, na they did due diligence, nagtanong-tanong na sila. Pipiliin ang bagong telco sa pamamagitan ng Highest Committed Level of Service o H-Clause. Kung sino ang may maipapangakong pinakamagandang serbisyo ang mananalo at tanging bagong major telco player. Kabilang sa mga local company na interesado ay ang PTNT, Converge ICT, Trans-Pacific Broadband at EasyCall. Nagpahayag rin ng interes ang bansang Korea, China, Vietnam at United States na makipag-partner sa mga local telco. Plano naman ng DICT na mas higpitan ang regulasyon na nakakasakop sa mga telco sa bansa kapag napili na ang bagong major player. Nais isulong ng DICT na maisabatas ang ilang mga regulasyon gaya ng pagre-require sa mga telco na isauli ang mga frequency na hindi nagagamit at pagpapatupad ng Common Tower Policy na kung saan papayagan na makagamit ang ibang telco sa cell tower ng iba. Sinang-ayunan naman ng grupo ng mga consumer ang plano ng DICT na higpitan ang regulasyon sa mga telco. The standards that will be imposed on the new player will also be imposed on the existing players because we'd like to have a level playing field. Ayon naman sa Philippine Competition Commission, mahigpit nilang babantayan ang performance ng papasok na telco upang matiyak na may maayos na kompetisyon sa pagitan ng mga ito. Ay kahit na natutuwa ang taong bayan, kung ito naman ay nagpre-prevent sa pagpasok ng isang competitor na maaaring mag-alok pa ng mas maganda pang serbisyo, mas maganda pang presyo. Mayroon pang natitirang 2 public consultation bago ang submission of bidding documents sa huling linggo ng Oktubre. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City.